natin ng mainit na palakpak at sigawan, Vice President Sara Duterte! Maraming salamat po, Yorme at Bolivo. Salubungin po natin ang isang malakas na palakpakan, ang ating minamahal na ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara C. Duterte! Minamahal ko pong batang Maynila, palapakan po natin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte! Muli po mga minamahal ko pong batang Maynila, palapakan po natin ang ating Vice Presidente, Vice President Sara Duterte! So yun po ang kinakatakutan ng lahat ng mga kalaban nila. Kapag magsasanib puwersa po si VP Sara Duterte at saka si Yorme Isko Moreno, wala po silang talo dyan. Wala pong makakatalo sa dalawa kapag sila po ang magsasanib puwersa sa 2028 presidential election. Sigurado na po ang panalo ng dalawang yan pag nagsasama silang dalawa. Si Isko Moreno, napakaraming supporters. Mas lalo nang napakaraming supporters si VP Sara Duterte. Mindanao pa lang, Visayas pa lang, sakop na yan. Plus Metro Manila pa, plus Luzon pa kay Isko Moreno. Pag nagsama-sama yan sa 2028 presidential election, mahirap na pong tatalunin ng mga kalaban yan. Mahirapan na po silang tibagin yan. Sigurado na po ang panalo sa dalawa yan. Si VP Sara Duterte ang presidente o pangulo, si Isko Moreno naman ang vice presidente. Dapat mauna si VP Sara Duterte para susunod, pag nanalo silang dalawa, para pag susunod na naman na presidential election ay si Isko Moreno na naman ang tatakbo bilang pangulo. Tuloy-tuloy ang sanib puwersa nila yan. Mahirap tibagin ng mga kalaban yan. Sigurado na ang panalo yan. Wala pong talo yan kahit sino po mga katapat nila pagdating sa 2028 presidential election. Walang makakatapat dyan. Sigurado ng panalo sa dalawang yan kapag magsasanib puwersa silang dalawa. Solid po ang suporta niyan. Metro Manila o Luzon, tapos Mindanao and Visayas kay VP Sara Duterte. Pag nagsanib puwersa, wala na pong talo. Sigurado na po ang panalo nilang dalawa. Sigurado na po yan. Kayo po, ano pong masasabi nyo kapag nagsasanib puwersa po yung dalawa sa susunod na presidential election sa 2028? Siguro naman dyan, pag maka-Duterte kayo, wala nang iniisip, wala na po tayong ibang iniisip, kundi sigurado na po ang panalo. At isa pa, yung mga OFW, solid na po yan kay VP Sara Duterte. Solid na po yan. Kaya sigurado na po ang panalo ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. At magiging busy niya si Isko Moreno kapag nagsasanib puwersa sila. Wala na pong talo. Wala na pong talo. Sigurado na po ang panalo ni VP Sara Duterte dyan. Sigurado na po. Kahit sino naman po mga katandim niya na magiging busy niya, sigurado na rin po ang panalo ni VP Sara Duterte. Sigurado na yan. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na po nila si VP Sara Duterte kung ano-anong kaso ang ipinafile kay VP Sara Duterte, yung pang impeachment, para kapag natalo si VP Sara Duterte sa impeachment ay hindi na po siya makakatakbo na kahit anong posisyon sa gobyerno. Yan po ang target nila dyan.
Dahil sigurado po kapag makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election ay sigurado na po ang panalo. At yung mga nanggigipit sa kanila o nangiipit sa kanya ay kakabahan na po at magtago na po ang mga yan pag nagkataon. Magpupuntahan na po yan sa ibang bansa at doon po manirahan kapag si VP Sara Duterte na po ang magiging sunod na Pangulo ng bansa. Darating po yan. Pero malay pa po natin, malayo pa ang 2028. Marami pa pong magbabago sa panahon na ito. Malay po natin, wala pang 2028, magiging Pangulo si VP Sara Duterte. Hindi po natin alam ang panahon. Hindi po natin alam ang panahon kung ano pa ang mga mangyayari. Kung talagang tinatadhana na magiging Pangulo si VP Sara Duterte, hindi natin alam bago mag 2028 o pagkatapos na ng 2028 presidential election. Hindi pa po natin alam yan, ha. Pero kapag tumakbo talaga siya, sigurado po ang panalo dyan. Sigurado na po. Sulit na po ang mga OFW, sulit na ang Mindanaoan, yung Visayas pa. Sa Metro Manila, akala siguro nila puro Tagalog ang nakatira dyan. Napakaraming Bisaya po sa Metro Manila o sa Luzon. Hindi po purong Tagalog yan. Napakaraming tao po dito sa Metro Manila na nanggagaling po sa probinsya. Mga Bisaya po, napakadami po sa Metro Manila. Kaya huwag nyo sabihin na balwarte na po ng mga kalaban ang Metro Manila at ang Luzon. Dahil napakarami pong mga Bisaya na nandito sa Luzon. Nagpupuntahan po dito. Kaya sigurado na po ang panalo ni VP Sara Duterte dyan. Sigurado na po yan kapag nakakatakbo siya at kung magdesisyon po talaga siya tumakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. At kung magsanib puwersa pa sila ni Yorme Isko Moreno ay wala na pong talo. Sigurado na po ang panalo dyan. Sigurado na pong magwawagi ang dalawa kapag nagsasanib puwersa. Sigurado po yan. Wala pong tatapat sa kanila o makakatapat sa kanila na talagang malakas. Dahil ang suporta ng maraming tao ngayon na kay VP Sara Duterte plus kay Isko Moreno pa at magsanib puwersa sila, iisa na yung boto ng mga supporters, wala na. Panalo na. Magwawagi na silang dalawa. Magwawagi na, kaya yung mga nangiipit at nangaapi kay VP Sara Duterte, magsilayasan na yan, magtatakbuhan na yan, mag-aalisan na yan ng bansa, magtatago na yan, mag-alsa balutan ng mga yan. So sa tingin nyo mga kababayan, kapag nagsanib puwersa si VP Sara Duterte at Isko Moreno, sigurado po ba ang panalo? May makakatalo po ba sa kanilang dalawa? I-comment nyo po sa baba at malaman po natin kung ano po ang mga damdamin nyo kapag si VP Sara Duterte at Isko Moreno ay magsama pagtakbo sa 2028 presidential election. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo.